Sa pagmamahal, hindi lahat ng koneksyon ay totoo. Ang iba, maingat na dinisenyo para kontrolin ang damdamin mo. Minsan akala mo mahal ka, pero sa totoo lang, na-condition ka lang. Sa papuri, sa lambing, sa takot na mawala siya. Ang dark psychology sa pag-ibig ay hindi laging halata. Hindi ito sigaw o pananakot. Kadalasan ito ay tahimik na mind games na unti-unting kumakapit sa emosyon mo. Kapag hindi mo alam kung paano ito gumagana, madali kang ma-attach, ma-confuse at ma-manipulate kahit mabuti ang intensyon mo. Sa video na ito, bubuksan natin ang likod ng kortina. Ipapaliwanag natin kung paano gumagana ang dark psychology sa pagmamahal para makilala mo ang mga senyales at maprotektahan ang sarili mo. Manood ka hanggang dulo dahil kapag naintindihan mo ang larong ito, hindi ka na magiging biktima ng maling pagmamahal. Number 1. Love bombing. Sobrang lambing sa simula. Isa sa pinakadelikadong anyo ng dark psychology sa pagmamahal ay ang love bombing. Ito yung sobrang bilis at sobrang intense na pagpaparamdam ng love sa umpisa. Walang pahinga na chat, papuri, atensyon, at pangakong parang pang-movie. Sa psychology, ang ginagawa nito ay pinapabaha ang utak mo ng dopamine at oxytocin. Soto ang parehong chemicals na responsable sa attachment at bonding. Kaya kahit hindi mo pa talaga kilala ang tao, parang attached ka na agad. Ang problema? Kapag nakuha na nila ang emosyonal na kapit mo, bigla silang babawas ng effort at doon ka magsisimulang maghabol. Halimbawa, sa simula, ikaw lang ang gusto ko, iba ka. Pagkalipas ng ilang linggo, cold, distant, inconsistent. At ikaw, nagtatanong sa sarili, ano ang nagawa kong mali? Iyan ang trap. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil na-condition ka na. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay consistent at dahan-dahan. Ang sobrang bilis at sobrang intense ay madalas hindi pagmamahal, kundi control. Kapag marunong kang magbantay sa love bombing, nababasag agad ang unang bitag ng dark psychology sa pag-ibig. Number 2. Gaslighting, pagpapaduda sa sarili mo. Ang gaslighting ay isang tahimik, pero napakalakas na dark psychology tactic sa pagmamahal. Hindi ka sinisigawan, hindi ka sinasaktan, pero unti-unti kang pinagdududahan sa sarili mong alaala, emosyon at intuition. Karaniwang linya nito, sensitive ka lang. Hindi ko sinabi yan, nag-iimbento ka lang. Sa psychology, ang epekto nito ay self-doubt. Kapag paulit-ulit kang pinapaniwala na mali ang nararamdaman mo, nawawala ang tiwala mo sa sarili at nagiging dependent ka sa kanya para sa katotohanan. Halimbawa, may nasabi siyang masakit. Nang i-confront mo, sasabihin niya, ang OA mo. Ikaw lang ang ganyan mag-isip. And sa huli, ikaw pa ang magsusorry. Iyan ang trap. Kapag mas pinagdududahan mo ang sarili mo, mas hawak ka nila emotionally. Tandaan, siyang totoong pagmamahal ay nakikinig, hindi pinapaliit ang damdamin mo. Kapag palagi kang nalilito kung ikaw ba ang mali, red flag na yan. Kapag tinigilan mong i-question ang sarili mo, nawawala ang power ng gaslighting sa'yo. Number 3. Silent treatment, emotional withdrawal. Ang silent treatment ay isa sa pinakamadalas gamitin na dark psychology tactic sa relasyon. Hindi ka sinasaktan sa salita, sinasaktan ka sa kawalan ng atensyon. Bigla na lang silang tatahimik, hindi magre-reply, hindi mag-e-explain, at iiwan kang nag-iisip kung ano ang nagawa mong mali. Sa psychology, ito ay emotional punishment. Tinatanggal nila ang koneksyon para i-trigger ang takot mo na mawala sila. Kapag naramdaman mo ang anxiety, ikaw ang hahabol, kahit wala kang kasalanan. Halimbawa, nag-open up ka ng concern. Imbes na pag-usapan, bigla silang naging cold. Ikaw ngayon ang magsusorry, mag-a-adjust, at tatahimik na lang. Iyan ang control. Kapag natutunan ng tao na tatahimik ka para lang bumalik sila, hawak na nila ang emosyon mo. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay nakikipag-usap, hindi naglalaho. Ang katahimikan na ginagamit bilang parusa ay manipulation. Kapag hindi ka natatakot sa katahimikan, nawawala ang bisa ng silent treatment. Number 4. Intermittent reinforcement, paiba-ibang pagmamahal. Isa ito sa pinakamapanganib na dark psychology tactics sa pagmamahal dahil hindi mo namamalayan na naa-addict ka na. Sa intermittent reinforcement, minsang sobrang sweet, caring, at present sila. Tapos biglang malamig, distant, at parang wala ka. Sa psychology, ito ang parehong prinsipyo ng gambling addiction. Hindi mo alam kung kailan ka makakatanggap ng reward, kaya mas lalo kang kumakapit. Halimbawa, ngayon, mahal kita. Ikaw lang. Bukas, scene zone, cold replies, zero effort. At ang utak mo ay nag-iisip. Kapag naghintay pa ako, babalik ulit siya. Iyan ang trap. Hindi ka na nagmamahal. Umaasa ka na lang sa susunod na good moment.
Tandaan, ang totoong pagmamahal ay consistent, hindi lottery. Yun kapag paiba-iba ang trato pero pareho ang sakit, manipulation na yan. Kapag mas pinili mo ang peace kaysa sa highs and lows, nababasag ang power ng intermittent reinforcement. Number 5. Guilt tripping, pagkontrol sa pamamagitan ng konsensya. Ang guilt tripping ay isang subtle pero epektibong dark psychology tactic sa pagmamahal. Hindi ka nila pinipilit direkta. Pinaparamdam nila na masama kang tao kapag hindi ka sumunod. Karaniwang linya nito. After ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Okay lang, sanay naman akong mapabayaan. Sa psychology, tinatamaan nito ang empathy at fear of abandonment mo. Ayaw mong makasakit. Ayaw mong magmukhang masama. Kaya kahit labag sa loob mo, bibigay ka. Halimbawa, pagod ka, pero pinipilit kang makipagkita. Kapag tumanggi ka, sasabihin nila, sige, wag na lang. Hindi naman pala ako importante. And ikaw, makukonsensya, magsusorry, napupunta pa rin. Iyan ang control. Kapag ang konsensya mo ang hawak nila, madali ka nilang igalaw. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay nirerespeto ang limits mo. Hindi ginagamit ang kabaitan mo laban sa'yo. Kapag palagi kang nakakaramdam ng guilt sa simpleng boundaries, red flag yan. Kapag natutunan mong pumili ng sarili mo ng walang paliwanag, nawawala ang kapangyarihan ng guilt tripping. Number 6. Playing the victim, baliktad na manipulation. Isa pang madalas gamitin na dark psychology tactic sa pagmamahal ay ang pagpapanggap na biktima. Kapag sila ang nakasakit, sila rin ang biglang kawawa. Kapag sila ang mali, ikaw pa ang lalabas na masama. Sa psychology, ito ay role reversal manipulation. Binabaligtad nila ang sitwasyon para ikaw ang mag-adjust, magsusorry at manahimik. Karaniwang linya nito, ganito na lang talaga ako. Lagi naman akong inaabandona. Kasalanan ko na naman kahit nasasaktan ako. Halimbawa, sinabi mong nasaktan ka sa ginawa nila. Imbes na mag-take ng responsibility, sasagot sila ng, sorry kung ganito lang ako. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. At bigla kang matatakot na mawala sila. Kaya ikaw ang mag-aalo, magsusorry at magbaback down. Iyan ang trap. Kapag palagi mong inuuna ang sakit nila kaysa sa sarili mo, nawawala ang boses mo sa relasyon. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay marunong umamin ng mali, hindi nagtatago sa pagiging biktima. Kapag ikaw ang laging nag-aalaga sa emosyon nila kahit sila ang may kasalanan, manipulation na yan. Kapag tumigil kang saluhin ang responsibilidad na hindi sayo, nababawi mo ang power mo sa relasyon. Number 7. Future faking, pangakong hindi tinutupad. Ang future faking ay isang dark psychology tactic kung saan ginagamit ang pangako ng future para panatilihin kang emotionally invested kahit walang totoong intensyon na tuparin niyon. Pinapakita nila ang isang magandang bukas. Kasal, pamilya, negosyo, pag-alis sa bansa, forever. Pero sa present, walang malinaw na commitment, walang consistent na aksyon. Sa psychology, ito ay hope manipulation. Habang umaasa ka sa hinaharap, tinitiis mo ang sakit sa kasalukuyan. Halimbawa, konting tiis lang, magiging okay din tayo. Pag stable na ako, ikaw na talaga. Sa tamang panahon, pero lumilipas ang buwan, pareho pa rin ang trato, parehong problema, parehong sakit. Iyan ang bitag. Hindi ka nag-i-stay dahil masaya ka, nananatili ka dahil umaasa ka. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay nakikita sa ginagawa ngayon, hindi sa pangakong bukas. Kapag maganda ang salita pero wala ang aksyon, manipulation na yan. Kapag natutunan mong sukatin ang tao sa gawa at hindi sa pangako, nababasag ang power ng future faking sa'yo. Number 8. Triangulation. Pagsasali ng ibang tao para magdulot ng selos. Ang triangulation ay isang dark psychology tactic kung saan may ikatlong tao na sinasadyang isama, hindi para magmahal, kundi para kontrolin ang emosyon mo. Maaring ito ay ex, kaibigan, coworker o wala lang. Binabanggit nila ang taong ito para mag-trigger ng insecurity, selos, at competition sa'yo. Sa psychology, ang ginagawa nito ay threat activation. Kapag naramdaman mong pwede kang palitan, mas nagsusumikap kang mag-compete kahit hindi naman dapat. Halimbawa, yung kaibigan ko, sobrang understanding niya. Si ganito, never nagrereklamo. Buti pa siya, gets niya ako. At bigla mong mararamdaman, kailangan kong galingan. Kailangan kong mag-adjust. Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Iyan ang control. Kapag napasok ka sa competition na hindi mo pinili, hawak na nila ang emosyon mo. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay hindi nagpaparamdam na pwede kang palitan anumang oras. Kapag ginagamit ang selos para manatili ka, manipulation na yan.
Kapag tumigil kang makipag-compete para sa respeto, bumabalik ang power mo sa sarili mo. Number 9, hoovering, pagbabalik para kontrolin ka. Ang hoovering ay isang dark psychology tactic kung saan babalik. Ang taong nagmanipula kahit na umalis ka na para muling kontrolin ang damdamin mo. Ginagawa nila ito pagkatapos mong makita ang red flags at subukang mag-move on. Bigla kang papalapitan ng sweet words, apology o promises para ma-hook ka ulit emotionally. Sa psychology, tinatawag itong vacuum effect. Kapag naiwan ka sa emotional limbo, mas madali kang babalik sa kanilang control. Kasi umaasa ka na baka nagbago na sila. Halimbawa, matapos ang breakup, I miss you. Wala nang iba sa akin. Matapos ang cold treatment, sorry kung nasaktan ka, pero hindi ko kaya na mawala ka. At ang target, ikaw na papaniwala, umaasa at nagbabalik sa toxic pattern. Tandaan, hubang totoong pagmamahal ay hindi pa ulit-ulit na bumabalik para manipulahin ka. Kapag may pagbabalik, tingnan kung nagbago ba talaga o tactics lang. Kapag handa kang iset ang boundaries at hindi pumayag na ma-hook muli, nababalik ang kontrol mo sa sarili mo. Number 10. Emotional blackmail. Pagkontrol sa pamamagitan ng takot o pagkakasala. Ang huling at isa sa pinakamakapangyarihang dark psychology tactics sa pagmamahal ay ang emotional blackmail. Dito, ginagamit ng tao ang takot, guilt o pagmamalasakit mo para kontrolin ang action mo. Karaniwang linya. Kung iniwan mo ako, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Hindi ko kaya kung iiwan mo ako. Sa psychology, tinatarget nito ang empathy at fear of loss mo. Pinipilit kang gawin ang gusto nila kahit labag sa sarili mo. At kapag hindi mo ginawa, nararamdaman mo ang guilt o fear. Halimbawa, pinipilit kang makipagkita kahit pagod ka. Sinabihan ka, kung mahal mo talaga ako, pupunta ka. At dahil sa takot na masaktan sila o mawala sila, pumapayag ka kahit ayaw mo. Tandaan, siyang totoong pagmamahal ay hindi gumagamit ng takot o guilt para makontrol ka. Kapag palagi kang napapilit dahil sa emosyon mo, manipulation na yan. Kapag natutunan mong sabihin ang hindi ng walang guilt, nababalik mo ang kapangyarihan sa sarili mo at napoprotektahan ang puso mo. Ngayon, nakita natin ang 10 powerful dark psychology tactics sa pagmamahal. Mula sa love bombing, gaslighting, and silent treatment hanggang sa future faking, triangulation, hoovering, at emotional blackmail. Ang mga tactics na ito ay hindi palaging halata. Maraming tao ang nahuhulog sa emotional trap kahit mabait, mabuti ang intensyon at may pagmamahal sa partner. Ngunit kapag alam mo kung paano ito gumagana, maaari mong protektahan ang sarili mo at hindi basta-basta ma-hook o manipulahin. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay consistent, respectful, at empowering. Hindi ito tungkol sa control, guilt, o fear. Kapag nagkaroon ka ng malinaw na boundaries, emotional awareness, at self-respect, maaabot mo ang relasyon na puno ng tunay na pagmamahal, hindi manipulasyon. For more video, please subscribe to my channel Love Manipulation Lab. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa masugid kong manununod at sa mga solid kong subscribers.